Hi! Ay, live na pala, sorry. Good evening, everyone. This is Queen again from Moments in Focus, Stories from Behind the Lens. So, tonight, our guest is Sir Raymond Mexica Requina. He is a storyteller, photographer, and owner of Idol Wanderer Photography. So, he is from Cebu. He will be online mga 8 p.m. kasi kakatapos lang ng SDE gig niya. So, ngayon, di ko alam kung nakikita nyo yung screen. Kita ba yung screen? Kita naman. Okay. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo yung mga gawa ni Sir. Naririnig ba ako? Rinig naman siguro ko, no? Check ko ulit. Pero alam ko, rinig na ako eh. Pero ito yung mga photos ni Sir. There you go. I-re-share ko lang tong re-share ko lang yung post. Wait lang. Check ko muna kung narinig ba ako? Narinig na. Live na. Rinig na ako eh. Pero ito yung mga research. Mute ko na lang yung Facebook. Tapos share natin sa mga group. Sir Kim, makikishare ako ulit ha. Salamat. In a group. So, kung may mga wedding photographer dyan and mahilig kayo sa mga storya style na mga kuha, you can listen or watch this podcast. Re-share ko lang muna sa group. Maingay na naman yung mga aso ko. Ay, yung aso ko pala. Siguro may mga aso na naman sa labas. Okay, while I'm doing this, check nyo lang yung kanyang Facebook. Here's your Facebook. Here's the Facebook account or yung page ni Sir about his work. So, you can contact him here sa email na to and or dito mismo sa page niya. Idol Wanderer Photography. So, he has 20k followers. There you go. Ito yung latest. So, check natin. Oh, not available. Bakit not available? Okay. There you go. Ganda yung makuha ni Sir. No? Parang Fujifilm yung gamit niya. Based sa skin tone. Am I correct, guys? Dalawa pa lang pala yung viewers. Anyway. There's also dito sa mga nakapin niya na ano. While waiting for him to go online, pakita ko lang sa inyo yung mga kuha ni Sir. There you go. Ganda, no? Ganda ng skin tone. Ganda ng color grading. Ganda ng composition. By the way, I think this is yan. Cebu. This is from Cebu. Ganda, ano? And what else here? Bukid nun naman. I already checked it a week ago and na visit ko na yung page niya.
So, ayan. Ganda, diba? May storya. Hindi puro beauty shots. See? Hindi puro gowns. Ganda, no? Iba talaga pag film photographer, no? I mean, street photographer. May storya lagi yung mga kuha. Ganda ng bukid nun din, eh. See that? Ang perfect na mga shots. Hanap pa tayo ng iba. Ano sabi ni sir? Sorry naman. Hindi ko nakita. Nakikishare lang po ako. Saan pa ba hindi na share? O gusto nyo mag-online na si sir para... Teka. Hindi pa pala siya online. Anyway. Balik tayo doon sa kanyang mga kuha. So, ayan. Ito naman yung mga samples niya about street photography. I think this is prenup shoot. Ayan. Ganda, no? I'm not sure kung isa to sa mga film simulation or preset ni sir. Pero ang ganda ng color grading niya. Guys, yung mga ganito, hindi siya blurred na blurred shot. It is a creative blur. Okay. Okay lang po. So, hindi siya blurred. Technically blurred, pero this is a creative blurred shot. Uso to sa mga prenup and tawag dito, prenup and wedding. Mostly nakikita ko sa ganyan. Ganda, diba? Ay, may nagko-comment. Lex Lim. Hello po. Noy Villacampa. Shout out niya ako. Pre Raymond. Ay, sige, papa-shoutout ko po kayo later pag online niya. Sorry guys, ang ingay na aso ko. Baka may mga bata sa labas. So, ayan. Check lang muna natin yung work while waiting for him. Ano? Ganda, diba? Bihira ka lang makita ng ganito eh. Kasi yung iba more on power shots, beauty shots, kapag prenup. Bihira lang yung story ang ano. Baka kailangan kong i-reshare yung copy ulit. Reshare ko lang ulit kay sir. Taka. Ano na? Ang dami may idol sa'yo, sir, Parang maganda na kuha ni sir, no? Tignan mo, ang simple lang, no? Nasa street lang sila, pero may storya. Si Manong nakatayo pa eh. Yung mga street photos ni sir. Ang cool. Ang pretty. Kaso malayo si sir eh, Cebu. Pero if in case may client na nag-book, edi may makukuha na akong freelance.
Ayan. Ang ganda. Parang mala Melvin Vito din yung kulayan ni sir. And Fuji color to, malamang. Hindi ko sure pero feeling ko Fujifilm yung gamit. Ay, bakit ganyan? Teka, hindi makapasok si sir. Nagluloko na naman si Discord. So, close natin Discord. Ayun, papasok na daw. Open ko sana yung Zoom. Diba ang ganda ng pagka-green? Ganda ng mga composition ni sir, no? Pahinga muna tayo sa chismis. Podcast muna kayo, guys. Ayan, pa-shoutout kay Idol. Sige, ipapa-shoutout ko kayo lahat pag online niya. Di lang siya makapasok. Ay, sige po. Kapag ayaw pa din, try natin. Ay. Anyari? Oh, nagka-technical issue lang, guys. Wait lang, ha? Anyway, pakita muna natin yung mga kuha ni sir. Ito, isa pa to. Maganda rin to. Nakita ko na to. Nag-scroll ako kanina. Ayan. Ang pretty masyado ng mga kuha. Parang gusto ko tuloy pumunta dyan. Oh, hi! Saan yun? Saan siya pumasok? Wala pa. Pinatay ko muna yung camera ko. Baka kasi malobat agad. Yeah, ipapa-shoutout. Ako ata palaging na-mention kay Idol. Madami na kayo, actually. Nantay lang natin si sir. Ang cute nito. Yan, perfect lang, hindi kailangan ng, alam mo yun, lagi naka-gown kapag prenup. Hindi laging ayan, para nag-e-enjoy lang sila. Uy, mga kapatid ko. Charot. Cute. Ganda, no? Ganda pa ng kulay. Pati yung composition niya, ang ganda. Pretty lang.
I think more on prenup and wedding si sir. Ito pa isa. Oy, wow. Ayan, tindi ah. Sana lahat na abay ganun, no? May commented, that's our prenup with ATV at Tuburan 360. Thank you, Sir Raymond, for those wonderful shots. Oh, client mo ata to si ano. Yan nag-ano. Parang Fujifilm ang gamit niya, Sir Jim. Pa-wash out. Hi, Sir Ken, Anthony Ken. Ito, ang ganda, no? Ganda ng skin tone, diba? Anong sabi ni Sir? Sige po, subukan ko zoom. Sige, zoom na lang tayo, Sir. Off ko na to. Tsaka, ayan, start ko na. Wait lang natin si Sir. Sorry guys, nagka-technical issue lang si Sir Raymond. Canon gamit niya? Bakit parang Fuji color? Siguro naka-ano siya. Naka-film simulation sa... Ba't wala akong video? Siguro naka-ano siya. Tawag dun? Yung ginagamit ko rin dito sa RP. Ba't nawala yung video ko? Siguro naka-run pa sa background yung Discord. Di kaya. Naka-run pa sa background. I have to end this. Disconnect. Tapos, there you go. Ayan, laki ng mukha ko. Okay. Multi-speaker. Wala pa yung isa. Sige. Anyway, mamaya na yan. Ayan, check natin yung iba niyang kuha while waiting. Nag-switch lang siya sa Zoom kasi may problem ata sa Discord app niya. Hindi siya makapasok eh. Naka-Canon RP din siya? Talaga? So, ginagawa niya rin siguro yung yung ginagawa ko sa camera ko. May in-install akong picture style, pero Fuji color. Or possible din sa editing na niya. Anyway, tanong natin later. Ganda kasi ng color grading ni Sir. Goods na. Baka mahina daw net niya. Sige po. Dami nagpapa-shoutout. Okay. Ayun o, ang ganda nito oh. Ang cool. Diba? Ang pretty lang. Have tayong iba. Pero may isa. Diba? Ang ganda ng skin tone. Parang Fuji color nga. Ayo. Or possible sa preset na ginamit niya. Tsaka yung composition niya kakaiba. Hindi gaya ng mga nakikita ko sa karamihan. May unique style of capturing photo siya eh. Iba talaga pag galing sa street photography. Merong storya yung bawat photo. Pretty. Oo, ang ganda ng pagkaka-edit.
Ipapa-shoutout ko kayo isa-isa pagka-online niya. Ang ganda yun. Kaya patay na iba. Oh, by the way, pansin ko yung mga nanalo na rin siya sa mga awards. Ayan, like this one. Sa Sinulog Festival. Ayan. And then, this one is from ba yung tsura ko na? Parang Ay, Pagcor. Wow! Diba? Yan. Yan, Pagcor ulit. Wala na. Yun lang. Ayan pala si Sir. Siya po yung guest natin tonight. Yung mga award ni Sir. So, later, papakwento natin yung buhay niya. Okay. Balik tayo dito. Habang nag-aantay kay Sir. Saan ako? Next is ako ba yung nag-comment sa name niya, ma'am? Suggestion. Yes, ikaw, Sir Jasper, ikaw yung nag-recommend. Tapos, nag-DM ako sa kanya after mo siya i-mention. And, pumayag naman. Salamat sa lahat ng sinadjust mo. Siya pa lang yung nagre-reply. There you go. Ayan, nanalo din siya dito. Ito isa pa to. Ang ganda din nito na nakita ko kanina. Scroll lang ako kanina dyan. Mostly prenup siya, no? Karamihan prenup. Ang pretty lang ng mga ng kulayan ni Sir. Ganda yan, no? Gusto ko yung mga ganitong prenup, hindi masyadong, alam mo yon, hindi masyadong naka-gown, formal. Yung laid back lang. Wow, nakuhanan pa niya yan. Partida, nakakanon RP pa siya nito. Sabagay, maganda pa rin naman yung RP. Kaya lang, madaling malobat. Hi, Sir Bon. Good evening. Dapat nung kinuhanan to ni Sir, nandito siya banda. O kaya nakatapat sa couple. Joke lang. Ang hirap siguro kumuha ng ganun, no? Kapag nakasakay ka rin sa ride. Ganda. Ganda nito. Yung sa mga baguhan dyan, this is not wrong. A creative blur ang tawag sa composition na to. So, okay lang yan. Wag lang yung sunod-sunod, puro naka-blurred. No? Ito ay may story naman. Kahit pa paano. Magiging pangit lang siya kapag halos lahat ng kuha mo blurred. Dapat sumakay talaga si Sir dito. Charot. Yan. Okay, wala na. Next. Ito, ang ganda nito, oh. Kumukha din siya ng mga debut na
na gigs. Ang pretty. Ganda lang. Ganyan yung fog dapat. Nasa baba lang. Hindi yung buong venue may fog. Ganda. Ito naman, wedding naman. Ang ganda ng pagkaka-composition niya dito. Tingnan nyo, anong lens gamit niya dyan? Like, oh. 16mm RF. Oo, pansin ko din. 16 RF 16mm yan. Meron ako niyan eh. Ka-RP din kasi ako eh. Cute kaya ng lens na to. Siya. Munti ko na ibenta yan eh. Kasi hindi naman ako lagi nagwa-wide Pero ngayon gusto ko na siya. Minsan kasi nagvi-video ako na kailangan ko ng wide lens. Ito pa. Ganda. Ganda rin nung bride. Ang gaganda ng mga Cebuana, no? Pretty din ito ni ate. Ganda talaga ng kulay eh, oh. Napatayin ba? Si Sir Bon Lester. Ganda ng kulayan yan, pero mas magaling yung hamon sa group ng pagalingan daw gamit 100D. Sige ka mo. Sino ba yan? Si 11 years? Hindi ko na share dun yan eh sa group kasi hindi ina-approve pag podcast eh. So, hindi niya makikita yung comment mo. Ang ganda ng kulay, oh. Pretty lang. Kala ko nga napeke ako kanina eh. Kala ko Fujifilm yung gamit ni sir. Buti may nag-comment na naka-RP. Wait lang guys sorry, nagka-technical problem lang daw si sir. Mahina ata net. Oh, ganda. Ganda ng kulay. Sino nga ulit yung isa pang ganitong magkulay? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko yung isa eh. May ganito din magkulay dati. Tsaka yung composition, maganda. Hindi puro beauty shots lang. Or mga rule of third, ganun.
Discord na lang. O sige, i-off ko na yung ano. Saan ba yun? End meeting. Okay, Discord ulit. Sorry guys. Okay, hello. Turn on. Hi sir. Teka. Kakapasok na lang. Ang dami nagpapa-shoutout sa'yo, sir. Anyway. Loading pa. Anyway, guys. Canon si 11 years nga. Uy, amo na yun si 11 years. Ano yun eh? Hindi magpapatalo yun. Sabi nga nila, kung until now, sa 11 years, feeling mo, lahat alam mo na, it means, hindi ka natuto. Diba? Nakapasok na, sir. Ay, hindi pa. Kakapasok niya lang, pero loading. I think, mahina yung net niya. Pansin, baka ganun yung nangyari. Kaya may technical issue. Canon RP. Yes, Canon RP lang sa Calam. Kaya lang, ang problem ko lang talaga sa RP is madaling malobat. So, I have 7 batteries here. So, I apologize na agad kung sakaling mawala yung view ng video ko. It means nagpapalit ako ng battery nun in case mawala siya later. Anyway, magte-thank you lang ako doon sa mga lahat na nanonood. So mentioning Sir Lex Lim, Noy Villacampa, Analu, Regina, Cyril Saan, Jim Jonas, Irely Tabor, Saludsod, and Sir Jasper, hello ulit, si Anthony Ken, Sir Bon, Sir Liv Olentinos, John Larry Cinco, Michael Dalnay, hello po, and Seth Nunez. Nakapasok na po ako sa Discord. Pero loading ka, sir. There you go. Parang painting. Painting ba to? Mahina pala yung internet ni sir. Possible kayang total tawag dito? Total pwede kaya sa Messenger? Total naman ako eh. OBS. Paano to? Try natin tawagan si sir. Ayaw sa Discord eh. Paano i-call to? Hello! Hello po ma'am, magandang gabi po. Nakita mo ko? Sorry. Wala. Teka, wala akong video. Share video yan. Ba't tayo mag-on ng video ko? Teka lang, na-double ata yan.
Di, I mean Na, ako walang video. okay. Paano i-on dito yun sa... Yung may sign na video po, ito po. Nasa gitna ata. Kailangan pa mag-install ng Facebook app. Oh, wait lang guys ha. Mahina daw kasi yung net ni sir. Pero hindi ako hindi ko mag-gets to. Device setting. Ba tayo? Hindi ko makita yung video ni sir. At di ko rin makita yung video ko. Wait guys. Ayun na no. Teka lang. Sir, call kita ulit. Sige po. Tingin ko dito sa sa isa. Try natin to. Something went wrong. Why? Loyo. Isa pa. Ayaw. Ba't ayaw na? Anong problema? Dahil ba naka-open? Ayaw talaga eh. Ayaw na. Refresh. Hindi ko pa na-try kasi mag-live tapos naka-messenger. Ayaw sa akin. Ayaw po sa messenger. Restarting your computer. No, I can't restart. Naka-live na. Ano ba yan? Try ko ulit. Ayaw talaga. Hindi kita makatawagan, sir. Kailangan naka-Chrome. Hintayin natin sa Chrome. Wait guys Sorry, technical issue lang. Hindi ko kasi alam na mahina yung net ni sir. Wait po. Sensya na. Sorry guys. Isa pa. Try natin isa pa. Last na.
Ayaw talaga eh. Ito talaga yung lumalabas eh. Something went wrong. Hindi kita matawagan, sir. So, hindi kita matawagan sa ano. Pwedeng Zoom na lang. Alam ko pwedeng ano, kahit walang, I'm not sure. Discord, okay. Discord daw. Tatry niya daw ulit Discord. There you go. Sorry guys ha, may technical problem lang. Nasaan na yung Facebook? Balik tayo dito. Wait. Ibang ano pala to? Account. Okay. Nasa coffee shop kasi si sir and mahina daw yung signal doon. Pasensya na po sa technical issue. Di pa naman ko lobat. Hindi kasi ako makakall. hindi ako makakall sa ano. Okay, commercial tayo lang guys. Mag-install lang siya ng Zoom. End ko muna to. And disconnect. Sorry guys. Yes, na-try ko din sa Messenger app. Hindi siya gumagana. Messenger. Nasa yung Messenger. In-install ko na yung kanina eh. Dito pala sa kabilang window. Messenger app. In-off ko na lang yun. Restart ako ulit ng browser. Ito guys, mag-messenger app ako ulit.
Ito, messenger app to. Ayan. Na-try ko, nag-restart ako. Ewan ko kung... hello, sir. Try ko ulit. Ayun. Hello, ma'am. Ayun, okay Magandang na. gabi po. Okay na. Magandang gabi po. Sorry, grabe. Wala talaga signal. Okay lang. Walang ibang view to. Ang liit ko. Enter Nahagard full ako sa screen. brother. Goods lang. Anyway, may mga nagpapa-shoutout sa inyo. Nasaan na yung OBS? Ayan. Ang dami na nila. So, nasa Facebook Live. There you go. Paano to yung end-to-end inscription? Anyway, sige, ikaw na lang yung nasa screen. Hindi ko alam kung paano to gawing dual view na pantay. Alright, go ahead, sir. Siguro may mga nandito na si Anthony Ken, Jasper Ian Felias, Jim Jonas, and sino pa ba ito? Ang dami nagpapa-shoutout sa'yo. Sorry, ang tagal kanina wala talagang signal. Okay lang po. Anyway, let's start. Sige ma'am, okay na How po. about telling your story? When did you start? Tapos, ano yung unang genre mo before ka na naging wedding photographer? And, siguro if you can mention your gear, something like that. Anong year? Ganon. Okay po. Kinakabahan si sir sa inyo. Oo kasi ang daming ganap ngayon eh. Okay, ako po, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po pala si Raymond Requina, isang wedding photographer dito sa Cebu at saka nagsimula yung kwento ko bilang isang photographer since 2018, September 2018 po ako nakabili po ng unang DSLR po. Pero nag-start talaga yun nung mga panahong, sorry, nalakasan ko ata yung system. Okay, nag-start talaga yun sa mga panahong, kasi noon dati is nakatira ako sa auntie ko dito sa Cebu. Tapos, nung mga panahong yun noon, sobrang stress ako kasi di ko alam yung papuntahan ng buhay ko. Ganun. Parang nakatira lang ako sa kanya. Tapos, yun, nagmamanage ng business niya. Tapos, yun, kaya yun, sinabihan ko sa na mag-hike ako or try kong maglakwat para naman mawala yung stress ng buhay ko. Ganun. Tapos, yun, isang araw, nakilala ko yung si Levi Polentinos during hike. At saka, doon, sinabihan niya ako na idol ako ang magpipicture sa'yo. Tapos, tinignan ko yung angle niya. Ang ganda ng mga angle niya kasi may background pala siya sa mobile photography. At siya yung nag-introduce sa akin doon sa Cebu Mobile Shutter Group. Shutterbug at saka doon nag-start ang journey ko at saka sa mobile pa yung gamit namin noon kasi hindi ko pa na-discover yung DSLR at saka hindi ko naman alam na may talent pala ako doon. Nagpipicture lang ako one time isang araw noon tapos may nagpipicture sa akin yung kasabayan namin na chicks. Tapos sabi niya na picturean mo daw ako. Tapos yun, pinicturean ko siya. Tapos nagandahan siya. Then naaliw siya hanggang sa yun, nasabi ko sarili ko, maganda pala ito kasi ang daming chicks pag yun, ang daming chicks pag marunong ka mag-angle, ganun. At doon nag-start yung hanggang sa sumasabay na ako sa kanila sa mobile photography. At yun, last 2018 rin is namatay yung inistrihan ko dito.
No. Kaya wala na, kumbaga is wala na akong choice sa buhay. Sinab ayaw ko naman bumalik sa Mindanao. Yung parang failure ka sa sarili mo kasi yun, wala kang nagawa, ganun. So kaya yun, may bumili ako ng, so bali ako na lang mag-isa rin. Kaya yun, bumili ako ng sarili kong camera. Kasi wala talaga ako na ibang naisip pa kasi ayaw ko naman magtrabaho ulit kasi parang wala lang, gusto kong may magawa talaga ako sa buhay na hindi yung pagtatrabaho na lang ganun. So sinabihan ko sila mama na ayaw ko muna umuwi sa Mindanao kasi taga Mindanao talaga ako at saka dito lang, napunta lang ako rito sa Cebu. Sabi ko sa kanila, ayaw ko muna umuwi sa Mindanao kasi subukan ko muna yung pagpo-photography po. At saka, yun, may bumili ako ng 20,000 yung yung pinakamura sa Canon. At doon sinubukan ko within 1 week. During pagkabili ko sa camera, sinabi ko agad sarili ko na ipo-push ko to at saka yun, gumawa ako ng page pagkagabi at saka nag-advertise agad ako sa Facebook ko na kung sino yung may mga event kahit yung mga bata lang. Yung feeling na desperado ka maging, kumbaga naging blessing in this choice of disguise yung photography sa akin kasi yung desperado ka, wala ka nang magawa sa buhay, ganun. Kaya yun, sinubukan ko, nagpatalastas ako sa wall ko at saka ang daming nagbubook kahit hindi pa ako marunong sa mga shutter or koan. Basta desperado ako magka-income ng mga panahon yun para may mga income naman ako at saka hindi ako makauwi po sa Mindanao. I see. And then, how did you go into wedding photography? Or... Okay. Sa una po is, nag-start ako bilang isang baby photographer po kasi yun naman talaga yung kadalasan mag-start at saka mga maternity shoot, ganun po. Tapos, nung December 2018 po, is may relatives pa ako sa Argao na sabi niya, Gaw, ikaw na lang yung magpipicture po. Doon ko na-discover yung unang wedding shoot ko po sa photography din. Hanggang 2019, sabi ko, huli na ako sa industry. So, ano bang magagawa ko para yung makapantay ako sa mga sinauna? Or kasi ang daming magagaling tapos ako baguhan pa lang. So, ano ba yung dapat kong gawin? Or ano ba yung unique way ko para magawa ko yung isang bagay para yung magkapangalan naman ako sa industry? Kaya ang ginawa ko is, paano ba mag-share ng screen po? Ay, ito po ata, itong maliit na to, share screen. Okay, ito po. Sige. Teka lang ha. Share, nakita ba? Or hindi, ma'am, no? Hindi. Select tab. Okay po, ito na. Okay, nag-start ako noon. Sinubukan ko makita na po. Apa. Sinubukan ko yung unique way po kung paano po ako magkapangalan or paano ba mapansin ang post ko po sa social media po kasi ngayon social media na talaga ang labanan Kaya yun, actually dalawang Jollibee to ang na-trending ko pero ito yung pinaka-paborito ko. So kahit hindi pa ako masyado magaling pero hugotiro kasi ako dati at saka ginamit ko yung mga hugot ko sa pag-post ng picture. Kaya tulad nito, nag-post ako about sa Jollibee at saka isa to sa mga na-trending ko noon at saka nung Valentine's 2022 ata yun, ginamit pa sa Jollibee bilang apa. Nilalagyan ko ng caption, sabi ko, halimbawa nito, ang sarap balikan ng nakaraan kasama ng tao gusto mo makasama pagdating na panahon. Kumbaga is every picture po is my caption po. Tulad nito,
Naalala mo pa ba si Jollibee? Mm. Kung paano niya tayo pinasaya. Kung paano nagsimula ang kwentong ayaw ko nang tapusin. Totoo nga palang ang taong naka-Jollibee ay laging happy. Lalo na kapag kasama kita everyday. Pero paano nga ba tayo nagsimula? Naalala ko pa nung mga panahong sobrang lungkot ko dahil wala na kami. Sabay rin pala nun ang pagkawala ng taong mahal mo. Pareho tayong nawalan, pareho tayong nasaktan. Hanggang isang araw, unti-unti nang nanambalik ang tamis na dati nating ngiti. Nagkwentuhan, nagtawanan, na tila pa hindi tayo nasaktan. Wala na kasing dahilan kung bakit ako mag-iimot dahil lagi mo naman akong kinocomfort. Hanggang isang araw, mga ganun. Ang isang araw, bigla ko nalang naramdaman. Mga ganun naramdamang parang mahala kita kasi nagsilas ako pag mga ganun linya. May story siya per photo. At saka, yun, sunod-sunod na yun. Pati ito rin, isa rin ito sa nag-viral ko. Actually, medyo as of now is medyo marami-rami na ako na viral kahit saan ang ganda niya. Isa rin ito. In sickness and in health. Yun, nilagyan ko ng story. Masarap magmahal. Lalo na sa taong kayang tuparin ang pangakong ikaw lang at ako. Ayun, bukas at pagpakailanman. Mga ganun. Tapos bali, yung picture is binabase ko sa caption ganun. Minsan mapanubok lang talaga ang tadhana. May mga panahong susubukin kung gaano katatag ng isa't isa. Kasi may cancel to ang babae, kaya yun, pinifeel ko or binabase ko yung caption sa nararamdaman or during that time is actually during sa mga panahon nito is naiyak talaga ako kasi while gumagawa ako ng caption is naalala ko yung auntie ko kasi cancer yung sakit ng auntie ko na tinuluyan ko dito sa Cebu. Kaya yun mga ganun at saka hanggang paiba-iba ng estilo sa photography, creative, mga light and shadows, mga funny at saka yun, hindi talaga ako nag-stay sa isang estilo para yung viewers ko po is hindi magsawa. Magsawa po, sorry. Okay, ibalik ko na po yung saan ba yan? Balik nyo na yung And may request po si Sir Jooms Chino. Please adjust framing sa call. Putol yung ulo ng interviewer. At okay po. Sorry. Ako ba? Hindi, ikaw pala, sir. Putol daw yung Natin ko lang show. Ayan. Nakita na po ako. Kita po kayo pero putol daw yung ulo nyong part. Yung forehead. Ayan. Ayan, okay. Okay na po, Sir Jooms. Ayan. What inspired you to so aside dun sa story mo, what inspired you to pursue career in photography? Siguro Mga inspiration mo, sir. Inspiration ko po, number one is bills po. Kasi need ko pong kumayod para makabayad naman sa bills. Number one yun, at saka yung family ko po. Pero actually is, ang dami kong inspiration. Tulad na lang, kasi mahilig ako mag-travel. So, kaya yung Wonder po sa pangalan ko po is, kinuha ko po yung, bali, isa yung inspiration ko. Kasi gusto ko maabot yung mundo or iba't ibang parte ng mundo na libre ako, bali binabayaran ako ng client at nagagawa ko yung trabaho ko while nag-enjoy po ako. So, isa yun sa dahilan na ginawa kong basihan para mag-more pa ako or mag-soar high pa ako para sa pangarap ko po. At saka, siyempre, hindi naman natin maiwasan na may sinusunod talaga tayo. Tulad ng mga inspiration ko pa sa photography. Yung mga live collab studio po, makagawa rin ako ng mga pangalan na tulad nila po. Yung mga ganyan. Siyempre, someday, alam naman natin na maikli ang buhay. Wala lang, gusto ko lang talaga gumawa or
Kahit minsan man lang is Okay lang, sir. sorry, ganito na lang. Kahit minsan man lang is maalala nila tayo. Ganun. Mga ganun. Apa. Yeah, sometimes we get emotional kasi sa trabaho din natin. And yeah, I couldn't agree more na alam mo yon, dahil sa atin naalala nila yung mga moments na ano na nakaka-capture natin. We actually freeze time. Yeah, and totally understand yung feelings mo ngayon, sir. Sir pa. Okay lang po. Sige pa. Good lang, sir. No problem po. Can you share some of the, maliban sa Jollibee and sa recent shoots mo, sir, may mga memorable gigs ka ba or memorable projects ka ba na alam mo yon hindi mo talaga makakalimutan? Okay, teka lang, i-share ko po. Sige po. Messenger, saan ba yung Facebook? Hanapin ko lang po. Sige lang po. Na-share na ba? Or nakita na? Mukha ko yun nakikita ko, sir. Sorry. Bakit ka na? Saan ba yun? And ngayon, naka-Canon ka, sir, no? Tama? Parehas tayo yung camera ata eh. Canon RP? RP ka rin? Opo, RP rin ako. Ito, RP tong gamit ko ngayon. Teka lang, ito close ko lang po. Yung saan ba ako napunta rin? Stop sharing muna. Share screen. Try ko po. Ayan po, nakikita na ba? Ayan, okay na. Okay po. Recent no. So, masasabi ko isa sa pinaka-importanting larawan ko to na nakuha this 2023, last 2023 po. Ito yung pagkapanalo ko sa pag-core po kasi syempre ito yung first time ako mag-submit ng or sumasali ako sa contest. Ito yung Pag-core 2023 at saka naging sa awan ng Diyos naging grand winner. Isa po ako sa grand winner po, yung last 2023 po. At saka para sa akin pinaka-importante ito kasi yung ang daming nagbago sa buhay ko. Kumbaga isang imahe na nagbabago ng buhay mo forever po. Parang gano'n. Ang galing. Magkano yung price nila that time? That time po is 80,000 po. Wow! Magkano na kaya ngayon, no? Alam ko, may recent sila eh. 100K po yung sa DSLR po ngayon. Sali ka, ma'am. At saka yun, para sa akin, isa to sa pinaka talaga. Dito ko nasabi ko yung sarili ko na nagpinto pa ko sarili ko dito. Oo nga nabasa ko nga kanina. Pasensya na, ang daming drama sa buhay na. Okay lang yan kasi nakikita talaga nila na your words from the heart. Na paralyzed kasi ako dati is pangalawang buhay ko na to kaya yun. Kumbaga ito, way-back ng mga panahong na-paralyze ako, ang daming tanong sa isipan ko, makakalakad pa ba ako? Yung nakita mo yung caption. Bubuhay pa ba ako? Hanggang sa nakita yung paghihirap ng mga taong tumulong. Naghirap during my suffering, nabuhayan ako ng loob at hiniling sa Panginoon na kung bibigyan niya lang ako ng second chance sa mabuhay, magkalakad ulit.
gagawin ko mas meaningful ang buhay ko. Hanggang sa mahigit 2 taong paghihirap, unti-unti kong natutunan. Yun. Ang dami ganap sarili. Mm-mm. Ang galing, no? Nabigyan ka talaga ng second chance ni God. Oh, Mm-mm. And it deserve naman. And ayan, nabigyan ka nga ng purpose to become a photographer. kaya nga po eh. Kumbaga is, Ganda. May kumbaga I is, ask, sir, paano kayo na-paralyze? Through accident po ba? noon kasi is kasali ako, nag-arguila yung parang nagtatumbling po sa taas. Yun. Tapos nadisala yan. Opo. Kaya medyo drama ako ngayon kasi hindi ako makapaniwala until now na yun, ang daming ganap sa buhay ko. Mm-mm. Tsaka, di ko alam na dinala ako dito, ganun. Kumbaga binigyan ka ng isa pang chance to go in a different path. Ganda, ang Opo. ganda ng story mo, sir. Kasi akala ko dati is wala akong katalent-talent, ganun. Tapos, yun, parang walang share sa mundo. Mm. So, apo, ganun po. Sorry. Okay lang, sir. Iba yung tense eh. Mm. Hindi. And yes, tama si Sir Lex Lim. Your work is from the heart. Kaya siguro emotional ka until now. Opo. And iba din kasi yung journey mo. Kahit yung mga caption ko po is emotional pa rin po until now. Kasi, yun, binabase ko po sa yun, roller coaster ng buhay ko po. Mm-mm. And it shows din sa mga kuha mo, sir. Kaya pala, pansin ko kanina, kaya yung comment ko, habang nag-show ako ng work mo, I see uniqueness. Kasi I see parang a story na hindi ko nakikita sa ibang wedding photographers here in Manila. Salamat po. Kakaiba talaga siya. As in, parang nga siya, yung ibang photos minsan, parang painting, which I really like. May storyline, hindi siya yung parang puro power shot, beauty shot, gaya na nabanggit ko kanina. Opo. Kaya akala ko, you started as a street photographer. Di pala. Hindi po. Actually, Kasi I usually see this kind of style sa mga street photographer. okay. Actually, hindi ko talaga alam na minsan gumagawa na pala ako ng street. Last year is na-discovery ko is mga katapusan nata ng taon po. Kasi yung isang ko po, or isang team ko po is street photographer siya. Then may nagsabi na rin sa akin na yung ginagawa ko is yung wedding ko po is parang wedding street po or ganun. Mm-mm. Parang Tapos then yun, sana ba tayo? At saka marami pa akong paboritong mga imahe. Tulad, simula nung nag-start na akong i-join, simula nung naghang, sir. pinapalad naman po. Galing, Sige, galing. balik. Sige, balik nyo na po sa photo na. Sa ko yun. Sorry po, medyo okay lang ba ganito yung framing ko po?
Sa akin okay lang, pero sa viewers, nire-request nila yung buong face mo eh. Pero okay Maya, lang. maya na lang po konti. Or Ah. pwede naman mag-shades lang muna ako. Sir, guys, sa mga viewers, please understand po, medyo tense si Sir, kaya hindi pa makapag full screen ng kanyang Ang daming drama sa buhay. face. Ayan. Sabi ni Sir John Denver Olita, nice one ka, Idol Raymond. Ayan. And si Sir Jasper Ian, padayon, Idol. And then, Shouts out mga idol. ayan. Pinapa-shoutout ka nga, Sir Rainiel Bantilan Suana. Gwapo nga sa akong idol. Yan yun si Idol Reniel. Yan yung sumama sa akin sa pinaka-first ko na bumili ng camera sa Macy's po. Oh. Yung, po. At saka siya yung tinanungan ko about yun, mga paano po, bakit blur ang image ko, ganun po. Ang galing. What advice would you give sa mga aspiring photographers, especially sa mga papasok ng wedding photography? Okay po. Sa lahat ng gustong pumasok sa wedding photographer po, actually, ito siraan talaga ng buhay eh. Siraan kasi hindi ka na matutulog, ganun. Kumbaga is, ang daming hindi nakikita sa bilang isang wedding photographer. Alam mo naman yan na ang dami nating ini-edit baklas, ganun. So, kung gusto niyo subukan po, so, advice ko lang po sa inyo na nasabi ko na to dati na walang tama o mali sa photography. Kung sa tingin mo naiwan ka na ngayon or kaka-start mo pa lang, gumawa ka ng mga bagay-bagay na unique sa mata ng iba or kumbaga is kung ano yung naisip mo na kakaiba, wag mo limitahan yung sarili mo kasi actually yung ang daming basher sa mundo eh. Depende na lang yun sa iyo kung paano mo sila i-handle. So at the start parang hindi kumbaga is nilalait nila yung gawa mo kasi kakaiba eh. Hindi nila nakita, kumbaga dalawa lang yan eh, kung magustuhan nila or hindi nila magustuhan. So kahit baguhan ka, huwag kang matakot na gumawa ng mga kakaiba kasi doon yun eh, parang kumbaga sa sugal, win or lose. So kapag kumbaga is kapag yung or magustuhan ng bayan or ano pa to, magustuhan ng mga tao yung gawa mo, so for sure aangat ka talaga or magkakapangalan ka talaga. At saka siguro mag-inspire ka lang ng iba or pero wag mo talaga gayahin yung buong gawa nila. Rather gumawa ka ng sariling sayo, kung yung kumbaga is unang tingin pa lang ng mga tao, maalala nila na gawa mo yun kasi kumbaga may estilo ka na hindi nagagawa ng iba at hindi kayang gawin ng iba. Kumbaga wag lang talaga at saka wag kang magstay sa comfort zone mo. Kumbaga kung anong maganda mo, anong magandang nakuha mo ngayon, what if gagawa ka ng mas pinakamaganda pa bukas? Ganun, parang ganun lang. Kumbaga parang hindi talaga, kumbaga tulad ng estilo ko, wala talaga akong masasabi kong estilo talaga kasi ngayon iba na naman, bukas iba na naman, at saka sa next client iba na naman, at saka halos lahat sinalihan ko tulad ng street, mga ganon, mga photo contest kasi isa na rin yan sa kumbaga nire-refresh yung creative ko or mga gawa para hindi ako ma-drain sa isang kumbaga hindi pabalik-balik na yung mga larawan ko, so sinalihan ko yun, isa rin yun. At saka nasabi na to sa ni Idol Joms Chino, isa po siya sa presidente sa Photowalkers dati, na kumbaga gumawa ka ng community. Oo, ganun. Kumbaga may sasali ka sa group kasi doon mo
doon ka may maraming matutunan sa photography, lalo na sa mga about sa estilo nila or ganun na masabi mo na lang na ganyan pala mga ganong bagay. Simplihan lang pero at least may malaking impact sa sarili mo na matutulungan ka umangat po. Ganun po. And what can you say po dun sa mga baguhan and then charging na agad nagiging low balling na sila? Kasi that is I'm not sure kung same sa Cebu, pero ganun yung nagiging problem dito sa Manila and Cavite. And then, as you can see sa mga groups, nararant sila after since sumabak agad sila, tapos mababang package, tapos ayun, narereklamo sa mga groups. Okay, sa mga ganitong sitwasyon pa dati, nakita ko na to yung mga, kumbaga, yung nire-represent yung hagdanan po, di ba? Yung, kumbaga, lulukso sila doon. Siguro ganito yun. Instead na magraran ka or babaan mo yung packages mo, what if subukan mo muna yung mga gawa mo? What if unahin mo yun? Halimbawa na lang sa sinabi ko kanina na what if gagawa ka na lang ng mga kakaiba para makita naman ng tao yung kumbaga yung nag-level up ka sa photography mo. Tsaka doon ang tao kasi kahit gaano ka pa kamahal or pag once makita nila or magustuhan nila yung estilo mo, so ano ba yun, habulin ka talaga nila. So gano'n na lang, kumbaga instead na magstay sila sa palaging rant or parang yung kumbaga is parang feeling nila is magaling na sila. Sa laro ng photography is hindi mo talaga masabing magaling ka kasi ako mismo sabi ko sa sarili ko na ang daming bagong creative ngayon. May mga gawa nila na hindi ko talaga magawa at saka may mga gawa ako na hindi talaga. Kumbaga sa photography is walang magaling eh. Kumbaga kung lagi ka lang nag-iisip ng mga bagay-bagay or yung mga kumbaga is makagawa ka lang gagawa ka lang ng kakaiba or kumbaga iniisipin mo lang lagi yung hindi mo ipaparehas yung gawa mo sa iba, yun, maabot mo talaga yung pangarap mo na yun, lalago sa photography, ganun po. Tama naman. Sana nakikinig sa 11 years. No? Ayun. Di ko nabasa yan. Wala yun. Nagmagaling lang sa group. 11 years na daw siya. So, and proud siya na mababa yung singil niya. Okay. Marami naman ganyan eh. No? Oo, marami naman ganon. Kaya, huwag na lang pansinin. I'm not sure kung ilang taon ka na, 20, 30? Do you still think na you're going to do the same thing once 50 years old ka na? Siguro sa ngayon, masasabi kung abutin lang ako ng 50 years old tsaka masigla pa ako. So, syempre, gagawin ko pa rin yung mga bagay na mahal ko. Kasi, ito kasi yung, kumbaga ito kasi yung work na kahit wala akong tulog. Kahit usually sa isang araw, minsan 3 hours, abutan ako ng 3 hours na lang ng tulog. At saka nakalimutan ko na ata yung mga 8 hours ng tulog. Kumbaga is, kumbaga, kapag once na mahal mo kasi yung isang bagay, kahit panghabang buhay pa siguro, mamahalin at mamahalin mo pa rin siya. Tulad na lang ng babaeng mahal mo. Ganun po. So, siguro, may din, delikado rin magmahal. May iba, multiple yung pagmamahal. Okay naman yun, basta hindi lang nila ano ba yung nasasaktan sa Tagalog, nakikita. Uy, bad yun, wag ganun. May nagpapa-shoutout dito ng pa-wash out po Puto Walkers from Anton Ken.
Okay, shout out ko paala yung grupo ko po sa Patawakers po at saka yung mga membro. Siguro salamat sa suporta ninyo. Siguro di ko alam kung ilan sa kanila ang nakikinig or tinitingnan tayo ngayon, pero shout out po, isa po kami sa grupo dito sa Cebu po, Patawakers. Tapos sabi ni Sir Jasper Ian Felias, siya kasi yung nag-recommend sa'yo na i-invite kita. Okay. Worth it pag mention ko sa'yo, idol, for this podcast. Mas nakaka-inspire bumalik ng wedding. Yes, totoo. Hindi, kayon lang ata may umiyak na photographer sa akin. Worth it talaga. Kitang-kita talaga yung dedication ni Sir sa work niya. So, tapos sabi ni Rosalia May Ganje Giltendes, idol. Yun. Shout out na. Shout out, idol. Tapos, sino ba? Si Rosalia May. Okay. Tapos, Rainiel Bantilan Suana. Multiple exposure yun, ma'am. Yung sige. Multiple exposure. Tapos si John Denver Olita, Lahira Judol. Sabi. Hindi ko naintindihan yun, pero Lahi is parang yung kakaiba, may something kakaiba. Iba talaga, Lord. Iba talaga, Dol. Ganun. So, iba ka talaga, idol. Parang ganun sa Tagalog. Hindi. Iba kasi napaiyak mo eh. Hindi kita pinaiyak. Tinanong lang kita, sir. Ito naman, Alam mo kasi, nahalangkot kasi yung story ng buhay ko at saka ayaw ko naman yung pag-usapan kasi yun, basta mahalangkat, yun, parang, ito yung weakness ko eh. I see. And hindi ko rin in-expect na and we are actually thankful na you shared that kasi nakaka-inspire naman talaga yung ganong story. And sa halos lahat ng nakausap ko sa podcast, technically ikaw pa lang yung yung emotional kasi alam mo yan, lumabas talaga sa yung journey mo talaga na talagang nakakaantig ng damdamin. And it's okay. It's okay to cry in front of the camera. Walang problema. Meron pa ba nagpapamention? I think yun na. Okay. So, may question ba kayo, guys, maliban sa shoutout? At, may question kanina, hindi ko na Anong maganda, Sony, Canon, Nikon, or Fuji? Ako sasagot or Sige, ikaw, sir. Kasi ako ay ayoko maging bias eh. Actually, para sa akin, mahilig ako magtanong na ano talaga maganda sa camera. So, sinubukan ko yung Nikon, medyo more on vibrant siya, ganun. Parang, mahirapan. Makulay okay masyado. Makulay masyado. Tapos, yung Sony naman, maganda pero mahal. Actually, mas mura na siya ngayon kumpara kay Canon. Okay. Hindi, actually noon is nakaisip ako mag-Sony kaso inisip ko, ibibenta ko naman yung Canon. Pero hindi pa yun RP yung kasi alam mo naman pag may kasabayan ka ugali talaga ng Pinoy na wow, ang ganda, ganun mga ganong ugali. So naisip ko, what if ibenta ko tong Canon ko, pero hindi pa ako RP nun. Yun, pagdating ng mirrorless ng Canon, doon ko siya na-appreciate ng sobra or hindi pa kasi ako yung full frame dati kaya siguro hindi ko masyadong na-appreciate yung mga ganun. Kaya yun, pagdating ko ng RP, nakuha na talaga yung gusto ko. Kumbaga is, ngayon pa iba-iba kasi ako ng shooting style. Like, magpa-fan ako ngayong araw kasi yung couple is mahilig sa fun or retro vibes, ganun. So, minsan naman, nag-create, diba ako, more on light and shadows, at saka minsan drama-drama, mga ganun. So,
naisip ko ang ganda ng Canon kasi when it comes to drama, ang ganda, ang bilis ng kulayan niya. Tsaka nakukuha niya yung paiba-iba kasi ako ng color. Kumbaga wala akong... Napeke nga ako kanina, kala ko naka-Fuji ka. I'm not sure kung ginagawa mo din yun. Pinapalitan mo ba yung picture style or yung color grade sa RP mo? Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Lalo na pag sunset po, shades ba ata yung combination ko at saka portrait. Ganun po. Nagpapalit po ako ng kulay. Depende sa lugar at saka para mas madali nila yung pag-i-edit po. Ako, in-install ko yung Fujifilm simulation sa RP. Naka-Fuji Astia ako ngayon. Meron pala? Meron. I-install mo lang siya. So, di ba may 3 picture style na extra sa slot natin? So, yung 3 yun, naka-Fujifilm simulation na in-install ko. Sorry Canon ha, sorry na agad. Baka hindi ko pairamin ulit ng lens. Minsan lang naman, papalitan ko lang, lalo na pag depende sa kinukuhanan. Actually, ako rin, loyal na talaga ako sa Canon ngayon. Wala nang makapagpapalit. Ako, na-stuck na ako sa Canon. Dinedemonyo lang ako ng iba na mag-Fujifilm. Pero maganda talaga kasi kulay ng skin tone ng Fujifilm eh. Siguro sa street maganda yung Fuji kasi yung mga kasamahan ko ngayon yun nag-street kami tapos ako lang yung minsan konti lang kaming Canon, halos lahat Fuji talaga. Ayun, may nag-comment dito na sabi ni Sir Anthony Ken, nasa pagdadala yan, wala sa brand. Tapos si Sir Jasper Ian Felias, if mag-upgrade ka, idol, ano dream gear mo as of now? Sabi ni Sir. Sa ngayon, wala pa akong pangarap na iba kasi nagiging loyal ako ngayon eh. Kasi yung parang feeling ko, swerte ko yung RP ngayon kasi yung sa lahat ng sinabmit ko na like kahit saan, like sa Sinulog, nananalo ako. Kumbaga, parang nagiging charm ko yung siguro wala pa akong iniisip na ibang yung kumbaga kontento na ako sa isang Canon RP lang. Yung Canon RP na yan, na-feature sa Canon mismo. Hindi rin ako tsaka napahiram na rin ako ng lens ni Canon. Wow. Sa Canon RP. So, ambassador. Hindi ambassador. Hiniram lang. Nagpa-ano lang sila. Loan. Master Lodi, shout out po. Good evening. Sabi ni Sir Neil Bartikel Pinheiro Jr. Shout out, Lodi. Ayun. Salamat sa suporta. May question pa kayo, guys. 14 po yung nanonood sa atin. Salamat guys. kung sino man kayo, salamat dahil di nyo ako iniwan. Walang question. Teka, baka nalampasan ko lang. Wait lang ha. Ayun, may comment sa taas. Chismis tonight. Check nyo na lang yung group. Madaming chismis doon. Nobela na nga yung mga chismis doon. Ayun, may mga comments dito na ang ganda ng pagkaka-edit, ang ganda ng kulayan. Yun na lang siguro itatanong ko. Anong naging inspiration mo sa mga ganong color grading, sir? I mean, sino pala yung naging inspiration mo? Isa sa inspiration ko is ang Collab Studio talaga. At saka yung mga stock Oxtree, yung pang Manila vibes. Ganun. Pero depende na rin kasi may mga sitwasyon talaga na minsan kasi dito sa Cebu is more on white or kumbaga is light and airy dito sa Cebu. So, hindi agad nila ma-accept yung mga ganong kulayan. So, pero ang i-explain ko naman sa couple na yung, kumbaga, yung full output ko po is hindi na ganong kulay. So, ganon. Pero actually is, ang daming nagda-direct
client sa akin nung mga ganun kasi gusto nila yung vibes na ganun po. Kaya yun, guys, wala ako masyado kompetensya rito sa Cebu about sa ganyang estilo po. Kaya yun, wini-workout ko na lang po. Kasi I saw it din sa isa sa mga pinakita ko kanina, parang may Melvin Vito vibes na color grading, something like that. Isa rin yun sa inspiration ko po kasi ang galing nila, no? Oo, magaling sila. Street. At saka yung Nag-i-street din yun eh. Moki Cruz, ang galing-galing nila. Ayun, may tanong ulit si Sir Jasper, kung lens, anong pangarap niyong bilhin? Siguro sa lens. Ikaw muna. Sa akin is marami talaga eh. Kasi yung mga lenses ko kasi ngayon is yung maliliit lang ya Canon RP is yung 51.8 lang yung RF. Yung mga ganun yung mga maliliit, yung parang padala lang sa camera. Ako 24 to 105 f2.8 RF. Wow. Para wala nang tanggalan ng lente. Yun na. Oo, isang maganda yun pang contest, no? Kasi isa lang. Oo, isa na lang. Isa lang ang dadalhin mo, hindi ka na magpapalit-palit. Lalo na festival, ang ganda nun. Pero ako binenta ko yung mga mga zoom lens ko. Pinalitan ko ng prime lenses. Tinitrain ko yung sarili kong mabilis talaga. Mabilis na palit-palit ng lens. Tinitrain ko yung sarili ko na, alam mo, challenge mo yung sarili mo na kailangan hindi ka mag-i-stay sa Zoom lang. Maganda kasi niyang gawin yung mga bagay na kakaiba naman. Tsaka, yun. Oo, tama. Parang tayo. Kasi challenge mo yung sarili mo na, paano kung 25 lang ang dala ko at 16 lang dala ko? How will I cover the event entirely, or how will I finish the entire newborn session na ito lang yung lens ka na? Ginagawa ko rin yan minsan, depende. Kaya makita mo sa minsan kapag nag-85 lang ako, ganon. Tapos, iba kasi yan eh. Iba ang dramang dala kapag 85 lahat yung photos mo. Emotions talaga. Sana all 24 to 105. Oo, pangarap ko yan eh. Wala nang tanggalan talaga ng lens. Kasi sabi mo, bigat daw eh. Pwede naman ako tatanggap pag regaluhan mo pa. Regaluhan niyo kami, Sir Tonsi. Kasi ang mahal kaya ng luha ko kanina. Oo, mahal no. Uy, hindi ko naman sinabi umiyak ka. Kasalanan niyo, sir. Kasalanan ito ng mga viewers eh. Charot. Pinaiyak niyo si sir. Galing pa yun ng mga panahong nahihirapan ba ako. Tas galing pang Cebu yun, yung luha ni sir. Kayo guys. Pero saludo talaga ako dun sa story line mo, sir, kasi bira. Actually, wala pa ako na interview na kagaya mo. Salamat po. Hindi ko naman akala pa. Anong specs ng PC laptop nyo para mabilisan na matapos ang backlogs? Yung PC ko, ano ba to? 16 GB yung PC ko with 4 GB na video card. Naka-Windows ako ngayon eh. Ikaw, sir? Naka-Mac ka ba? Hindi ako Mac ngayon eh. Nag-try ako dati pero yung low level lang ng Mac. Pero hindi ako, kumbaga hindi ako kampante. Ano ba yan? Hindi ako... Ako din. Nag-try ang hirap. ng MacBook Pro na yung 2022 version ng MacBook Pro. Hindi M1 eh. Basta yung pinenta ko na lang kayo, Sir Richard. Kasi hindi ko siya trip. Hindi ko alam kung bakit. Oo, parang kaiba eh. Oo. Ewan. Maganda yung color, oo. Pero kung ika-calibrate naman yung Windows eh, halos same pa rin naman eh, yung output eh. Kaya nga eh. Sa akin ngayon is Nitro 5 Acer lang po. Acer po.
Ayun, naka-Acer si sir. Ako naka-PC. Ano to yung custom built na PC. Hindi ko kasi magawa sa Mac yung mga iba kong work. So, Sa akin din kasi after ng kulayan ko is tinitingnan ko yung cellphone ko. Tsaka Android user naman ako kasi hindi ako fan ng iPhone ganun. Ako din, same. So, Hindi ko fan ng iPhone. ayun, tinitingnan ko, nagta-transfer ako using the USB cord, ganun. Tapos, tinitingnan ko sa cellphone ko, tama ba ang kulay? Minsan, may iPad ako dito. Kung gusto ko lang i-cross-check kung same na ba yung color, yun ang ginagamit ko. Pero sa, yun nga, kaya ayaw ko ng iPhone. Nag-stop akong umayaw sa iPhone nung namatay si Steve Jobs. Wow. Bakit naman? Di, yung mga iPhone ngayon, kasi, sorry sa mga naka-iPhone dyan. Paulit-ulit na siya, pero pamahal lang pamahal, pero same specs. Alam mo yun? parang walang iba. Si Sir Jasper may tanong ulit. Ay, si Sir Tonsi sabi, creativity, wala na yan nasa gamit. Wala na sa gamit. Okay. Sir Jasper, anong dream concept nyo po? Dream concept. Ikaw, sir. Sino po? Ako? Siguro sa ngayon is wala naman po siguro akong dream concept. Yun lang sigurong mga ano pa bang hindi ko nagawa or underwater, sir. Nag-underwater ka na ba? Yun pala hindi ko nagawa. Underwater po. Yun po. Yun na lang. Yun po ang kulang sa akin. Tsaka yung skydiving po. Wow. Ako, hindi ko talaga magagawa yung underwater kasi hindi ako marunong lumangoy eh. Pero may ginagawa akong concept ngayon. Secret lang muna. I-upload ko na lang sa YouTube. Series siya eh. Series na concept. Ang turo sa akin ni Sir Richard. Hanggat di pa tapos, wag i-broadcast. Ayun, si Sir Jordan Zuniga, he is from UK, listening po. Hi Sir Jordan. Sir, okay lang bang chat kita later. Palit tayong sked. Ayun, Sir Martin Martoli Lapus Jr. Lodi. Sabi nga. Kumpare ko po yan. Hello kumbaga, po. isa po yan sa mga creative na videographer po rito sa Cebu po. If ever, sir, may possibility na, di ba, may mag-book sa'yo dito sa Manila. You go to Manila din. Opo, last wedding namin is sa Tagaytay ata yun. Last November po. Yun. Actually, ngayong July 2 po is magpa-Batanes po kami. Then, wow! Yun. Sa lahat po na nakikinig ngayon na hindi ko pa friend sa Facebook, baka gusto niyo po ako dalhin sa ibang lugar po. Or lalo na yung international. Ayun. Guys, i-hire nyo daw si sir. Mga taga-UK dyan. Sa October, sa Taiwan po kami. At saka, gusto ko... Sir, pwede na i-harap sa'yo ng full frame. Yan. Hindi, haggard masyado. Okay lang. Okay, actually, i-shout out ko na lang yung pangarap kong lugar sa ngayon. Gusto ko mapuntahan talaga yung New Zealand at saka yung Japan po. Wow. Baka may magdala sa akin dyan. Ako din, gusto ko din New Zealand. Japan, sobrang common na ng Japan eh. Pero magandang magandang photography spot talaga yung Japan. Pero New Zealand talaga the best. Lalo na sa Switzerland. Ay, sarap. Ang dami siguro magawang drama doon ng mga shots. Ang dami. Ganda. Meron pa kayong question, guys? Kasi kung wala na, itatanong ko na yung closing question kayo, sir. Wala pati, kinabahan ako doon. Ano ba yung flow? Si Sir Raymond, isa sa pinaka-humble na photog dito sa Cebu.
alam na alam ko paano yan nagsimula noon. Naku, nag-comment ka pa lang ganyan, baka umiyak ulit. Nagsimula noon nung di pa siya kilala hanggang sa naging famous siya dito sa Cebu. One of the best photographer talaga dito sa Cebu. Napakabait. Ngayon. Si Sir Martin Martoli. Okay. I couldn't agree more. The way he speak, sobrang humble din talaga. Tsaka hindi naman iiyak yan kung hindi talaga siya galing from humble beginning. Sobrang bait kausap. Sobrang agree ako dun. Ayun. I think wala na ata. Hindi ako mabait sa maganda. Actually, nakikinig yung asawa ko ngayon. Ay, hi po, ma'am. Biro lang, babe. Ayan. Ano pa? Wala nang question. Sige, tatanong ko na yung closing question para makapagpahinga na si sir. Galing pa kasi siyang gig. Nag-STE sila kanina. Ayan, sir, why photography? Patay tayo dyan. Bakit nga ba photography? Okay. Siguro kasi nakakabayad ako ng bills. Okay. Isa sa dahilan is nakapagpasaya ako ng tao. Kumbaga yung sayang hindi malilimutan kasi every now and then titingnan nila or kumbaga halimbawa na lang sa couple mag-aaway, darating man yung time na mag-aaway sila or kumbaga lalayo ang loob nila sa isa't isa. Pas time will come na titingnan nila yung mga pictures ko, so doon pa lang makikita or maalala nila kung saan sila nagsimula, kung gaano ba sila kasaya ng mga panahon nag-prenup kami, mga panahong nag-wedding kami, ganun. Kung gaano maalala nila yung mga panahong kumbaga is gaano sila kasaya sa araw ng kasal nila. So, dyan pa lang ginusto ko at gugustuhin kong maging photographer. Dahil kumbaga is kahit mag-isa ka lang pero ang dami mong napasaya sa paligid mo. At saka gusto kong maging photographer kasi dito ko nabibuild connection ko sa iba't ibang bayan or iba't ibang parte ng mundo, ganun. So dahil dito nagkaroon ako ng iba't ibang kaibigan or kahit sino-sino kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo, ganun. So bakit photography? Kasi dahil dito nakakapagtrabaho ako ng bayad ako. Tsaka nagagawa ko yung passion ko. So, kumbaga is sobrang ikli ng buhay. So, kung ano yung ikinasasaya mo, so gagawin mo. Kumbaga is gawin mo kung ano yung ikinasasaya mo. So, sa photography lang ako sumaya na ganito. Ang daming nagbago sa buhay ko nang dahil sa photography. Nag-start ako sa scratch. Hanggang sa di ko akalain na siguro masabi ko ng medyo may pangalan na ako ngayon sa industry. So, kumbaga is hindi ko pakakawalan yung mga bagay na nagbago na sobra ng buhay ko. Kaya, kung darating may yung araw na madidrain ako, pero gagawa ako ng paraan para ma-motivate ulit dahil sobrang mahal ko ang photography. At gusto kong makakapagpa-inspire ng iba na dahil sa photography na build up yung pangarap nila. At saka yun, kumbaga kahit kung ano, kumbaga is kung ano ka man ngayon, hindi ibig sabihin na ganun ka pa rin bukas. So yun, basta sa ganun lang, piliin mo lang yung mga bagay na mahal mo at saka doon ka sasaya. Kaya pipiliin ko pa rin ang photography po. Thank you for answering that. Napaka meaningful nung answer na yun. Gusto ko siya. Ayan.
I think yun lang naman sa akin, sir, and I really appreciate uh, having you tonight, and thank you for accepting the invite. Hindi ko rin in-expect na i-accept, no? Kasi sabi lang ni Sir Jasper, i-message kita yun. Pero ayun, thank you so much, and we have learned Salamat, so Idol. much from you. You inspired a lot of people. Actually, na-inspire mo ko to do something Salamat po. tonight, and also yung story mo, nakaka-inspire talaga. Thank you so much po. And I hope magkaroon pa ng second second podcast interview. Parang ayaw ko na kasi baka iiyak na. Ay, grabe na. Uy, hindi ko kasalanan yung sa... Joke lang. Hindi, medyo kasalanan ko. Siguro the way na rin siguro sa pagtatanong ko. Anyway, ayun. Thank you so much po talaga. And Salamat po. Salamat you po have sa a great night. opportunity po. Salamat. Happy Thank you. night po. And thank you din Bye-bye. po sa mga thank you din sa mga viewers tonight. Have a Okay, great week salamat po. sa lahat. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Bye-bye po. guys. Thank you sa lahat. Bye-bye. Bye po. Ayan, thank you guys. Yung replay po, probably next week. Thank you. Good night po.